basket. Isa. Ayan guys, magluluto si madam nyo na ginataang yellow pin. So ayan, yung yellow pin na nabili ko, isang malaking buo, halaga 160 ang kilo, 252 lahat eh. Tapos yan yung kamyas, lagyan natin ng bawang, ng luya. Yan, maraming luya para maalis yung langsa. Tsaka sibuyas. Medyo mahal ang bawang ngayon, kaya 4 na buti lang yung nilagay natin. Yung sibuyas medyo mura-mura. Tapos itong yellow pin, ayan, ilagay natin. Ang gagamitin nating pampaasim is yung kamyas. Ayan. Paano ba to? Ayan. Ganyan natin siya. Laki, diba? Tapos, ilagay natin to. Yan. Tapos, ito, hindi ko uubusin. Ito, pwede na to pang prito-prito. Nagtira ako ng 4 na piraso. So, ayan. So, lalagyan ko rin siya ng talong. Para mas masarap, may talong. Medyo pangit yung nabili kong talong. May uds, may bulok. Ayan o. Piliin lang natin yung medyo maganda. Pangit. So, ito yung nakuha natin sa isang talong na medyo maganda. Ito, maganda. Kasing ganda ni Mika. Yeah. So, ito. Ilagay natin yung talong. Dapat pala nasa ilalim to kanina. Medyo nahuli lang. So, yan.
Lagyan natin ng asin. Hayaan natin siyang magtubig yung sa kamyaso. Ayan, start na nating lutuin. Ayaw pa magbukas. Uy, magbukas ka na. Ba't sirapan? Nakisabay pa itong... Ba yan? So, ayan na nga. Naubusan ako ng gas kanina. Ayan, nagantay pa ako makabili. Oh. Yan, meron na. So, ito na. Magluluto pa lang ako. Ayan. Paanuhin ko lang to na may sari. Kasi yung kamyas, nilagyan ko lang ng tubig ng konti. Tsaka pagluto na to, saka ko lalagyan ng purong gata. Diba? So, yummy. So, ayan. Nagtubig na siya. Yung kamyas niya. Ayan, ang sarap ng kamyas. Mga 5 minutes pa. Saka natin ilagay yung purong gata. So, ayan na. Ilalagay ko na yung purong gata. Here. Right. Higain natin hanggang maubos ang katas. Charot. Dami ko na namang eme. So, ayan na siya. Ayan. Sarap talaga pag ano. Hindi ako nagamit ng ano, yung parang sa sachet lang, yung coco mama gata. Mas masarap pa rin yung yung tunay na gata, yung fresh coconut milk. So ito, lutuin lang natin. Ang galaw ng camera ko. Ayan. So yummy! So, ayan, taob na naman ang isang kalderong kanin nito. Ayan. So, ayan. Kakain na kami. Aray ko. Aray ko. Napakan ko yung pusa. So, kainan time. Not about her health history. The results show that his dad is not her biological dad.
Ano? Kanin? Lagay mo dito. Ano yung lagay mo dito? Hindi. Genshin characters I will not be using in the year 2024. Number one, Yanfei. I will never build this character. It's just not worth it because I already have the superior Pyro Catalyst user, Queen. She's got a witch outfit that increases her damage output by 420%. It's pay to win, baby. Number two, Xiao. I'm not into this stupid ass homo stick playstyle. I'm getting motion sickness just watching this sexy man slide up and down that pole. Number three, Zhongli. I am making a New Year's resolution right now. I will no longer be relying on Zhongli's shield to be able to win this. Zhongli has been holding my hand since I got him in version 1, and I think it's time for him to pick up my sack and learn how to dodge. In 2023, he solved everything. I fight right at children. Just hold me. I fight the Coppelius. Just hold me. Your dad never comes back to kill. Just hold me. But in 2024, it's going to be different. Hopefully. Transparent pa ako. Alam mo na kung galing ko. Alam mo. Pusong sarap ang madam nyo. Bye-bye! Ayaw mo na, di ba?